Hello, what is up mga mom, sir, ma'am? Ako po si Ralph C. Fry, isang visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to customize the Marvel Legends 12-inch na Deadpool action figure. Sa first step, tanggalin muna natin yung mga pieces niya. So ito, sa head, i-wipe muna natin. Medyo may oil lang. And then, hindi ko alam kung pwede matanggal tong holster eh. I'll find a way. Itanggalin din natin tong mga kamay niya para okay. And then this one, ito natatanggal din to eh. Ayan, holster. Okay. Lahat ng pwede natin tanggalin. Ayun, so natatanggal din pala yung belt. Dito lang siya sa yun. Okay, sa gitna. Sa belt buckle. Very functional din ah. Okay, nice. Okay, let's remove that. Okay, I think this is fine. Ito, last na to. Okay. Pwede na natin to sprayan na Boss-Knee Flat Clear. Okay, ito yung primer na gagamitin natin. Number 191 Flat Clear from Boss-Knee. Tapos ito yung paint style na gagawin natin. First step is to apply clear primer. Apply tayo ng shadows, ng highlights 01, highlights 02, line art, and then top coat. So yun yung process na gagawin natin dito kay Deadpool. Okay? So balikan ko kayo kapag nasprayan ko na siya ng coats, 2 coats of Boss-Knee Flat Clear. Okay, done na tayo sa clear primer. Nag-apply na tayo ng multiple thin coats. Nag-cure na rin siya overnight. And next na gagawin naman natin, mag-apply tayo ng dark na paints dito sa part or sa holster. So we are going to use leather brown and black para makapag-add tayo ng darker color. So yung technique lang natin dito, ito na yung base color, add dark paints, dark value paints, tapos dark colored paints, and then highlights 1, highlights 2, and then line art, yun yung stroke. So gawin natin ngayon yung mas dark na part. I am using a round brush na nabili ko sa Shopee. Very affordable. 4 na piraso, mga 26 pesos lang yata. Ayan. So parang ang technique lang, kahit anong paint, kahit anong material, kahit anong base color nyo, basta ang technique na ginagawa ko, I'm starting with the darkest color to the lightest. So dark muna yung inuuna ko bago yung mga highlights. Pero kung komportable kayo na light yung unahin, why not, di ba? Okay. So dark muna, pati dito sa mga sa pouches, ayan, pati sa straps. Usually kung saan nagmi-meet yung dalawang surfaces, doon ko ina-apply yung mga shadows. Ayan. Yung mga dark na paint, dark areas pala. Yan, kunwari dito sa red, yan, sa body, yung base color nya dark red, tapos yung darker pa na color, nagmix ako ng brick red, black at saka purple para makuha yung darker tone ng red. And then yung highlights orange, tapos yung highlights 02, second layer of highlights yellow. So that's how I get itong gantong finish. Sa black naman, ang ginamit kong highlights 01 yung blue, and then turquoise and white yung highlights 02, and then yung highlights 3 mas maraming white. So yun yung ginawa kong process dito. Kahit anong base color, ang ginagawa ko lang dark, highlights 1, highlights 2. That's it. Okay, kapag dry na yung first layer or yung dark layer, pwede na tayo mag-apply ng highlights 01. So sa highlights, ang pag-flick ko lang din ng brush, press and flick. Yun yung movement ng brush ko para magkaroon ng very gestural na strokes. Ayan, hindi ako
iisip about the details. Basta ang ginagawa ko ngayon, broad strokes muna, and then we refine everything kapag yung mga final touches na. Pero right now, what's important is how we lay down yung values ng colors, yung shades, yung highlights, and yung mga shadows. Tapos kapag nag line art tayo, mas madali na natin malalagay yung comic book style of line art na ginagawa natin. Yan. Okay, after na mag-cure yung last layer of paint, pwede na tayong mag-add ng line art using black acrylic paint. So dito, pwede tayong gumamit ng thick and thin lines. Ito, thin lines. Kaya gusto ko ito mga ganitong klaseng brush kasi meron siyang different line weights. Pwede natin siyang i-apply dito sa mga pouch, dun sa body ni Deadpool, pwede rin. Teka, testingin natin dun. Hindi ko pa pala nalalagyan ng ng line art. So this time medyo nasa detailing na face na tayo, so mas fine na yung ginagamit kong brush. So sa likod, ito yung technique na ginagawa ko rin for the line art. Yan. So maninipis lang din, very gestural din yung mga strokes. So dumadaan din ako dun sa pwede tayo mag-add ng mga cross-hatching lines, feathering lines, yung mga lines na nag-indicate ng shades. Yan. So yung mga nakikita natin sa comic books. Mas makakatulong if mag-practice muna kayo sa paper on how you do yung mga cross-hatching, para pagdating dito sa figure, masanay na kayo humagod, tapos hindi na kayo maninibago. Kasi may learning curve din to kasi syempre yung paper 2D yun, ito 3D, di ba? Merong difference talaga. Pero practice lang. Practice talaga. Tapos as you practice, mas magiging sanay na yung kamay nyo dun sa paghagod ng mga brushes. Mas magiging mabilis kayo sa mga proseso. Try natin dito sa chest. Okay. Usually yung pinakamalalim yan dito sa gitna, tapos outward. Yan. Tapos ang last na step nito, top coat na, para maprotektahan yung unit natin for minor scratches and paint rubs. Actually halos wala naman tong paint rub na, halos walang mangyayaring paint rub dito or paint scratches kasi may mga allowance naman yung mga joints. Usually nangyayari yun kapag nangyayari yung mga paint rubs and paint transfers kapag walang allowance yung joints, walang space. So nagra-rub talaga sila in that case. Kapag nangyari yun, may friction. Kapag may friction, merong mga scratch. There are two surfaces na nagbabanggaan, so nangyayari talaga yung mga paint scratches. Pero this time naman, sa gawa naman ni Marvel Legends, may mga spacing naman, so you don't need to worry about paint defects or paint scratches around the joints. Nga pala, if you want to add, ito gagamitin ko din to, Pilot Twin Marker. If you want to add yung mga mas finer lines dun sa kanyang chest, kunwari dito, no,
Mag-add tayo ng isang line or 3 lines. Ito, sobrang ano na to, nasa detailing na talaga tayo nito. Pag gumamit tayo ng twin marker. Sabihin, patapos na tayo and we are just adding some final touches dito sa custom repaint na ginagawa natin. Yan. Feathering lines, cross-hatching, and usually dito yan sa neck. Pwede tayo mag-add. So yun mga ma'am, sir, ma'am, we are done with the Deadpool Marvel Legends 12 inches na action figure repaint project natin. So ito na siya, yung mga accessories, we have the guns, si Headpool nandito na rin with the spinning fan on top of his head. And meron siyang mga alt hands, 1, 2, 3, 4 na extra hands. And we have ito yung favorite ko accessory, chimichanga, parang burrito type na food. And meron din siyang isang extra head na unmasked version na battle damage yung headpiece. Nakalabas yung half of the face. Super nice sculpt by Marvel Legends. And then meron din siyang swords dito sa likod na pwede natin tanggalin. Ito yung sheath, functional pa rin siya. Functional yung mga holster dito, pwede mong pasok yung mga knives na usually yan, dito yung isa. Tapos meron din yung smaller na knife, pwede mo lagay dito sa smaller na holster. Yan. Again, recap lang dun sa comic book paint style na ginawa natin. So yung process is here are the steps dun sa process na ginawa natin. Clear primer, shadows, highlights 01, highlights 02, line art, and top coat. Tapos ito na yung magiging finished product natin. So gustong gusto ko rin tong extra head pull na accessory kasi may moving part ito yung kanyang fan. And also ito meron din tong joint, itong kanyang jaw, so you can move that. And this one, yung extra detail ng face ni Deadpool dito sa gun, super cool din ang ginawa ni Marvel Legends dun. And what else? So here's the front. Ito yung action figure natin. Ito na yung finished product. Here's the front, the back, and the side, and the other side. So sa joints, wala namang nabago. It's still the same. So since this is a custom repaint na action figure, meron pa rin chance na magkaroon ng mga paint rubs or paint scratches kasi may mga parts na nagkakaroon ng friction. So when parts are put together, tapos may friction na nangyayari, may chance pa rin. Kahit na nag-cure na yung top coat natin, nag-cure na yung mga paints, when two parts are rubbing each other, tapos walang space dun sa pagitan nila, magkakaroon talaga ng mga paint chipping and paint rubbing. Pero in this case, sa Deadpool, dito naman kay Deadpool na Marvel Legends na 12 inches, may mga spaces naman yung mga joints niya, kaya minimal yung mga paint rubs. Alright, so that's it mga ma'am sir. Thank you very much for watching, and see you sa next video. Bye bye. Take ko lang to ng mga photos, and then add ko yung mga photos at the end of the custom repaint tutorial. Thank you very much. Bye bye.